to get to the point na actually the state surrendered former President Rodrigo Duterte. Did you think this day will come, kayo sa Human Rights Watch? Well, magandang tanong yan, Ali, no? Kasi kami naman sa Human Rights Watch at marami pang ibang mga human rights defenders, mga NGOs, at lalo na yung mga biktima ng drug war, ay siyempre, ang tanaw namin mula pa noon ay aabot at aabot din dito. Ito rin yung kahihinat na ito kasi nga napaka-hindi ng mga patayan, yung mga paglabag sa karapatang pantao na nangyari. Ano? Pero hindi namin inaasahan yung ganito ka medyo mabilis yung pangyayari. Kasi kung titingnan niyo yung law ng ICC, medyo mabagal sila. Siyempre, nabanggit mo kanina, yung pagkakaroon nga ng lamat ng relasyon at nga eventually pagkabiyak ng alyansa ng UNITIM ay naging isang bagay kung bakit tayo umabot dito. No? Ngayon, alam ko marami sa mga kababayan natin may kanya-kanyang may kanya-kanya silang pananaw tungkol dyan, nagiging pro-BBM, pro-Duterte na, pro-BBM, pro-Sara, mga gano'n na yung hatian. Ano? Pero kung titingnan natin ito sa usapin ng karapatang pantao, sa human rights na perspective, hindi issue sa amin yung mga ganyang politika dyan. Ang issue dito sa amin, kasi matagal na namin inihanda ang mga kaso ng mga ganito, yung mga biktima, yung mga NGOs ng human rights, matagal na nilang inaasikaso itong mga kaso na ito para dali. Ngayon, napabilis lang dahil nga nagkaroon ng political context no itong pag-aaway. So pero walang ano yan. Ano man mangyayari at mangyayari pa rin yun kasi nailatag na, naihanda na ng mga biktima yung mga kaso sa ICC. It was just a matter of time. Now ngayon, nagpapasalamat kami siyempre sa gobyernong ito na nakipagtulungan siya sa Interpol at ito ay hindi ito kasi commitment nanggaling na rin mismo kay BBM na wala silang choice kundi ito pa rin yung commitment ng gobyerno sa Interpol. Hindi pa sa ICC, may ingat sila magsabi doon kasi yung official kasi na posisyon ni BBM at ang gobyerno niya ay hindi nila kinikilala ang ICC. So ibigay na natin yon pero hindi nila pwedeng hindi kilalanin ng Interpol. Nabanggit niya na yun na kasi pag tinanggihan nila ng Interpol, maraming mangyayaring hindi maganda. Kasi kasama tayo. So kaya nga andito na tayo ngayon. Pero hindi ito usapin ng politika na Duterte, Marcos, bangayan. Ito ay usapin pa ng mga libu-libong namatay sa drug war. Let's get together Sunnet 25 Sunnet 25